the history of the church. And for tonight's Bible study, lesson 17, nais ko pong ibigay sa inyo ang topic about the rebaptism in Ephesus. Napakahalaga pong pag-aralan din po ito sapagkat mayroon po kasing nakita akong mahalaga ring dapat maintindihan natin kung bakit ang isang kahit sabihin pa natin mayroon na po siyang faith pero hindi niya pa natanggap ang tinatawag ni Apostle Paul na one God, one faith, and one baptism. There is only one baptism, mga kapatid. At yun po ang nais ng Panginoon na ating pong laging panghawakan. Sino po kaya ang mga na-rebaptize na ito? At ang tanong, bakit sila na-rebaptize? Hallelujah! Purihin ang Diyos. If you have your Bible, please open with me in the book of Acts, chapter 19, verses 1 up to 7. Everybody, if you have your Bible with you tonight, open it in the book of Acts, chapter 19, 1 to 7. Now, it happened that while Apollos was in Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus and found some disciples. So, nakakita si Apostle Pablo ng mga mananampalataya na rin naman. Verse 2, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Very clear po na ang tanong na ito ni Apostle Paul ay nagbibigay po ng kasagutan o naghahangad ng kasagutan upang malaman niya na ang pananampalataya ng mga nakilala niyang mga mananampalatayang ito ay tama. Hallelujah! Sabi po ng Bible, on the contrary, we have not even heard if there is a Holy Spirit. Ang tanong, baptism, pero ang sagot, Holy Spirit. And he said, into what then were you baptized? And they said, into John's baptism. So it's very clear na ang pinag-usapan po dito is about John's baptism. So John's baptism is water baptism. Maliwanag po yan, mga kapatid. So, it is also very clear that these believers, mga kapatid, or disciples, I mean, were John's disciples. Hallelujah. Now, verse 4, Paul said, John baptized with a baptism of repentance, telling the people to believe in him who was coming after him, that is, in Jesus. So verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So it's very clear that they were baptized in the name of Jesus. They were already baptized, diba, in John's baptism, but when Paul told them kung ano ang dapat nilang malaman sa bautismo, then the Bible said they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands upon them, the Holy Spirit came on them and they began speaking with tongues and prophesying. There were about 12 men in all. So, mga kapatid, nakita po natin na may nakita si Apostle Pablo na mga disipulo na binautismohan niya, bagamat nabautismohan na po sa bautismo ni Juan. But before that, mga kapatid, nais ko po munang bigyan kayo sa muli ng pagbabalik tanaw doon po sa nangyari kay Apostle Pablo sa kanyang second missionary journey. Because part na po kasi itong chapter 19 ng third missionary journey of Apostle Paul. After a long and challenging stay in Corinth, Paul began the last leg of his second missionary journey in Acts 18:18 to 23. From Corinth, pumunta siya sa Antioch ng Syria. Kaya nga po, pag tinignan po natin, si Apostol Pablo po talaga napakasipag sa gawain ng ating Panginoon. Diyan po ako nai-encourage, mga kapatid, talaga sa ginawa ni Apostol Pablo talaga. Bilang isang tinawag ng ating Panginoon, mahalaga talagang patuloy po nating ibigay sa mga taong nangangailangan ang salita ng kaligtasan.
Purihin po ang Panginoon. So, this is the map, mga kapatid, ng third missionary journey ni Paul. Okay? So, from Antioch in Syria, doon po sa left side ko, sa pinakadulo, nag-travel po siya actually papuntang Ephesus. Okay. Kung makikita po natin, talagang halos mga kapatid, napakagandang isipin na after na mabahaginan ni Apostle Pablo ng salita ng Panginoon that even the Hebrews na mayroong mga pananampalatayang Judaismo ay kanya pong naakay sa tamang pananampalataya. Even Gentiles, mga kapatid, dahil sa salita ng Panginoon, ay sila po nakakilala sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. And during his third missionary journey, mga kapatid, the main purpose is actually to revisit all the churches na kanya pong napasimulan. Hallelujah. Now, let's look at the impact of Paul's second missionary journey. Mahalaga po rin kasing na-evaluate natin kumusta ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kumusta po ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos? Hindi naman po ito laging sasabihin natin, perfect lagi mga kapatid. Pero mahalaga po ang evaluation sa ating paglilingkod sa Diyos. Sapagkat doon natin makikita kung ano ang ating pagkukulang at kung ano pa ang dapat nating gawin. Si Apostol Pablo maliwanag na nakita niya ang mga pagkukulang ng mga mananampalataya. Kaya nga, gusto niya ulit itong bisitahin para mas lalong tumatag ang kanilang pananampalataya. So ano po yung impact ng kanyang visit, especially yung kanyang second missionary journey? Number one is doon sa iglesia. Grabe pong na-encourage ni Apostle Paul. Paul was able to encourage churches in Syria, Cilicia, Derbe, Lystra, Iconium, Antioch. Grabe mga kapatid. Grabe talaga yung naibigay na kayamanan ni Apostle Paul sa mga mananampalataya dahil tinanggap nila mga kapatid ang Panginoong Hesukristo. Even mga kapatid sa Macedonia, di ba yung tumawid siya ng Philippi, kung makikita po natin, dami pong na-save. Dami pong nabuksan ang mga puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. In Thessalonica, sa Thessalonica, mayroon din. In Berea, Athens, in Corinth. Those are places na pinasok ni Paul. Hindi naging madali. Halos mga kapatid, buhay ang kapalit ng kanyang paglilingkod. But he did not give up sapagkat alam niyang tinawag siya ng ating Panginoon sa paglilingkod. Hallelujah. Ito yung impact doon po sa second missionary journey ni Apostle Paul. Not only mga kapatid, doon sa mga lugar na pinasok niya, even sa mga kapatiran, on brethren, Paul began lasting relations with co-workers and brethren. Masyalo siya na close kila Silas, Timothy, Luke, Aquila, and Priscilla. Yung mga kapatiran sa Filipos, naalala niyo si Lydia, yung jailer, si Euodia, mga kapatid, si Antique, yung mga sa Thessalonica, si Jason, si Gaius, Crispus. Mga kapatid, ang dami mga minamahal na na-influence si Paul because of the gospel of Christ. And this is the message of Christianity. Hallelujah. Kaya nang iniwan ni Apostle Pablo, mga kapatid, ang Efeso on his second missionary journey, di po ba nakakilala si Aquila and Priscilla doon? Isa pong mag-asawa na talagang very, very serious or napaka-passionate sa paglilingkod sa ating Panginoon. Siya po ay naging kaagapay ni Apostle Paul. Actually, they hosted a church in their home.
Hallelujah. Pag ganito po ang usapan, naalala ko lagi po ang bahay namin sa Bicol na ginamit ng Diyos para po sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi kong sinasabi, hindi po pinag-uusapan ang palakihan po dito ng building, pagandahan ng building. Ang pinag-uusapan sa pamamagitan, mga kapatid, ng pananampalataya ay ang tamang paglilingkod sa ating mahal na at Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So this this couple, mga kapatid, Aquila and Priscilla, actually were responsible for converting Apollos. Si Apollos, mga kapatid, isa rin dito sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Sapagkat talented po ang Apollos po na ito. Ang totoo po niyan, in the book of 1 Corinthians, nabanggit pa nga ni Apostol Pablo ang kanyang pangalan. Do you still remember in 1 Corinthians chapter 3 verse 6 when Paul said, I planted a seed, Apollos watered it. You see, nagamit ni Paul ang salitang Apollos kasi mahalaga po ang ginampanan ni Apollos sa paglilingkod sa Panginoon ng mga taga-Korinto. Ibig sabihin, kung si Apollos ang nag-water ng pananampalataya, mayroong part si Apollos, mga kapatid. Kaya sa third missionary journey ni Paul, kasama po yan ang conversion ni Apollos. Now, pag-usapan po natin ang pagkakilala ni Paul ay ni Apollos sa ating Panginoong Jesucristo, in the book of Acts 18:24 to 28. Sino si Apollos? Ano ang kanyang background? Apollos was a Jew. Hudyo rin po siya. Pero kinakailangan niyang makakilala sa Panginoon. Dahil ang kaligtasan ay na kay Kristo. He was born at Alexandria. Sabi ng Bible, well-educated, an eloquent man. Actually, yung eloquent, mga kapatid, sa wikang Grego, logeos. Nang ibig sabihin, learned, skilled. Marunong talaga, mahusay. Pastor, saan namin yan makikita? In the book of Acts, hallelujah, 18:24 to 26. That's 18:24 to 26. Now, a Jew named Apollos, an Alexandrian by birth, an eloquent man, came to Ephesus, and he was proficient in the scriptures. Fluent siya, articulate, skillful, powerful, competent. Magaling talaga ang tao pong ito. And this man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he was accurately speaking and teaching things about Jesus. Nagtuturo na rin po siya, being acquainted only with the baptism of John. Pero, ang sinasabi ng Bible, acquainted lang siya sa bautismo ni Juan. Kaya mahalaga pong pag-aralan ito. Dahil nagtuturo na po siya, pero ang acquaintance niya, mga kapatid, tungkol sa baptism, is actually the baptism of John. Verse 26, and he began speaking boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, si Priscilla and Aquila kasi ay converted na po ito sa pamamagitan ng ebanghelyo na ipinahayag ni Apostle Pablo. Sabi ng Bible, they took him aside, si Apollos, and explained the way of God more accurately to him. Ibig sabihin, kahit po eloquent, proficient ito si Apollos, kahit nag-share na siya ng gospel, mga kapatid, hindi niya pa po nakikita ang tunay na ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo, lalo't higit ang bautismo. Mahalaga rin po kasi talaga ang baptism. Hallelujah! Because according to the Bible, what he knew was only the baptism of John. Hallelujah! So, salamat po sa buhay ni Priscilla and Aquila sa dalawang mag-asawa po na ito dahil nakita nila ang itinuturo ni Apollos kulang. Hindi pa aware si Apollos about actually the baptism in the name of our Lord Jesus Christ. Similar to those disciples in Ephesus, mga kapatid, na aking nabanggit in the book of Acts chapter 19 verses 1 up to 5. Hallelujah! So, in our study of Acts, we have considered many examples of conversion. Please look at this. The 3,000 on Pentecost.
Saan sila nabautismuhan? They were all baptized in the name of Jesus Christ. The 2,000 at Solomon's Porch, they were baptized in the name of Jesus Christ. The Samaritans, the Ethiopian eunuch, Saul of Tarsus, Cornelius in his household, Lydia of Thyatira, the Philippian jailer, the Athenians, the Corinthians. Mga kapatid, very clear na sa examples ng conversion po na ito, they were all baptized in the name of Jesus Christ after they heard the gospel message according to our Lord Jesus Christ. Ano po yung gospel na to? Na yun? That Jesus died for our sins. That He was raised from the dead. That He will return again one day to judge the world. That is why it's very important to have faith in Jesus Christ because He is the only way. Di po ba? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except by me. If you want to be saved, accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Hallelujah. Very clear, mga kapatid, yung response ng mga taong nabahagi na ni Apostle Paul ng kanyang mga salita. Sila'y nanampalataya sa Panginoong Kristo. Sila'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan. And they were all baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Pero kakaiba po itong Acts chapter 19. Kakaiba po ito actually. Sa iba po, mayroong iba't ibang interpretation po rito. But please listen carefully. Hallelujah. Ano, pastor, ang kaibahan nito? Ang kaibahan kasi nito, mga kapatid, dahil sila po ay mga disipulo na. Pero bakit kulang? Kung hindi mahalaga ang bautismo, bakit binautismohan pa sila ni Apostle Pablo? So let's talk about the conversion of the disciples in Ephesus. Again, I will read it in the book of Acts 19. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? They answered, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. If we're going to look at Acts chapter 2 verse 38, very clear that baptism is also important if we talk about baptism in the Holy Spirit. What does Acts 2:38 say? Anong sabi po? Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. So, Paul asked, then, what baptism did you receive? Very clear. Those disciples said, John's baptism. Ang natanggap nila ay bautismo ni Juan. Paul said John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him. That is, in Jesus. Look. On hearing this, they were baptized. On hearing this. And I believe that hearing is very important as far as salvation is concerned, because faith comes from hearing, and hearing by the words of God. Kaya napakahalaga po ito. Because sabi ng Bible, on hearing this, they were baptized in the name of Jesus Christ. Well, if baptism is not important, bakit kinakailangan pa? Di ba? So, these disciples, sinasabi sa ibang translation 12, were baptized by John. Di ba? Nauna na po yun. And was rebaptized by Paul in the name of Jesus Christ.
Di po ba? Yan yung summary. At yung bautismo po na yon ni Paul, ito po yung commandment ni Jesus Christ. Go ye into all the world. Diba? Preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey all the commands that I have commanded you. And lo, I am with you till the end of this world. And these commandments were given to the disciples. And in Acts chapter 2 verse 38, the beginning of the church, the birth of the church, this commandment was fulfilled. Di po ba, mga kapatid? Acts 2:38, Peter said, repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sin. Ito na yung sinasabi ni Paul. Ito na po yun, mga kapatid. Baptism in the name of the Lord Jesus Christ. So, in here, we could see the importance of baptism in God's plan of salvation. True faith must be followed by right baptism. What is that right baptism? Baptism in the name of our Lord Jesus Christ. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And sabi ng Bible, very important, then following their baptism, Paul laid hands on them and the Spirit, and sabi ng Bible, imparted gifts of tongues. So, pagkatapos noon, nagkaroon po mga kapatid ng manifestation ang banal na Espiritu Santo. Ganun po kahalaga ang baptism. So the question is rebaptism ever necessary? Yes. If baptism is not right, if baptism is not in the name of Jesus Christ. Why, Pastor? Because the name of Jesus Christ is the name so that we can be saved. The name above all names. Jesus Christ. So let us observe what had happened in Ephesus. Tingnan po natin mga kapatid. Ulitin ko lang. Sa ating pong pinag-aralan, yung bautismo sa tingin ni Apostol Pablo bilang nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan ay talagang kulang. Kahit yung baptism pa ni John is immersion, kahit ba sinabi ni John na talagang repentance is very important. Repent! Sabi, di ba? Si John ang unang nagsalita niyan. For the kingdom of God is at hand. Pero, wala pong fulfillment doon. Sapagkat, mga kapatid, ang Acts 2:38, ang nakita kong fulfillment ng commandment ni Jesus Christ. Ito na po yun. Repent and be baptized. Every one of you. Everyone. That is why salvation is individual. In the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. And you will receive the gift of the Holy Ghost. So, I just want again to give you the 4 essential elements of Bible baptism. Number 1, the proper mode is burial. Immersion. Pag kayo kasi, di ba, ang bautismo kasi larawan ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Yung paglibing, wala namang inililibing mga kapatid, hindi talaga nakabaon. So, ang bautismo talaga dapat immersion. Immersion po talaga siya. Sapagkat sa lahat ng nakita ko naman talaga, dapat mayroon talagang tubig. Hindi po tama ang sprinkling, sapagkat hindi po yan tumatama sa tunay na kahulugan ng baptism. Nang ibig sabihin sa ibang translation, baptizo, which means immersion.
Another, the proper authority. Sino yung authority na yon? Authority is in the name of Jesus Christ. Di ba sabi ng Bible, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Mayroon pa bang ibang tagapagligtas? Liban sa Panginoong Jesucristo, wala na tayong makikita sa Biblia. Iba ba ang tagapagligtas sa lumang tipan at sa bagong tipan? There is only one Savior. There is only one Savior. Wala na pong iba, mga kapatid. Kaya ang mga Israel, mga minamahal, talaga pong ipapakita ng Diyos sa huling mga araw na kailangan nila ang Panginoong Jesucristo. Another, mga kapatid, component, the proper purpose. Ano ang purpose, mga kapatid? For the remission of sins. And this is stated in the book of Acts. Hallelujah. Hindi dahil lang doon sa tubig. Dahil hindi ka naman talaga malilinis ng tubig. Galing po yan sa tamang pananampalataya at pagsunod. Kahit ilang beses kang bautismohan sa tubig, kung hindi tama ang puso mo at pagsunod mo, walang silbi ang bautismo sa tubig. Mga kapatid. Hallelujah. And the last one is the proper subject. Ano yung subject dapat? Penitent. What does penitent mean? Repentant believer. Dapat po talaga may pusong handang magsisi sa kanyang mga pagkukulang at pagkakasala. Handang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay. Nakita ko na yan, mga kapatid. Ang dami ko na rin mga kasabayan sa paglilingkod sa ating Panginoon. At nakita ko yung iba bumabalik po talaga. Pero hindi pa natin alam, di po ba? Hindi pa naman tapos ang programa ng Panginoon sa ating mga buhay. But isang bagay lang ang masasabi ko. Pagtotoo po ang ating pagtanggap sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, sasamahan po tayo ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Ito ang gusto ng ating Panginoon na mangyari po sa ating mga buhay. Na tayo'y manampalataya, amen, in the name of the Lord Jesus Christ, at sumunod sa kanyang kalooban. At isa sa mga bagay na dapat nating sundin ay ang kanyang kautusan. At isa sa kautusan ng Panginoong Jesucristo, ang tayo po ay magpabautismo sa kanyang pangalan. In the book of Ephesians, look at this. Kaya sa Ephesus kasi, isa sa subject doon, baptism. Kaya nga binanggit niya sa sulat niya sa Efeso ito. There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, and one baptism. Palakpakan natin ang Panginoon. Ephesians yan. Kasi, isa sa talagang nakita kong pinag-usapan ang baptism ay sa Ephesus. Kaya mga kapatid, nawa, makita po natin ang plano ng kaligtasan ng Diyos sa ating mga buhay. Maganda na nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Pero kumusta ang ating pagsunod sa utos ng Panginoong Jesucristo? And in my conclusion, the example of the disciples of John certainly illustrates that a person can be religious, and have had some baptismal experience, but still not be a true disciple of Jesus Christ. Ito ang nangyari. Kaya, biblical baptism is needed. Kaya nga, binautismuhan sila ni Apostol Pablo, mga kapatid. If we desire to truly be the disciples of Jesus Christ, then let us be sure that we proclaim the pure gospel of Jesus Christ as preached by the apostles in the book of Acts. Kasi wala naman po akong nakikitang pwede nating sundan. That is why reading the book of Acts is very important. Kasi dapat po may pattern din naman. Kung ang mundo may pattern dapat may pattern din ang ating pananampalataya sa Panginoon.
Aba, kung magkakanya-kanya tayo, what will happen to us? Di po ba, mga kapatid? Kung tayo may mag-iba't ibang interpretation, at least, wag naman sobrang layo. After all, Diyos pa rin talaga ang nakakakita ng ating mga puso. So we personally have truly responded to the gospel of Jesus Christ. This is, again, very important. That we personally have truly responded to the gospel of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, nawa, nakapagbigay po ng karagdagang kaalaman ang ating pong pag-aaral ngayong gabi. Kaya nga, kung madadaanan po ninyo ang Acts chapter 19, sana inyo pong maipaliwanag din yan sa mga taong nangangailangan din ng kapaliwanagan. With that, to God be the highest glory.